Nandun yung araw. Tapos may ambon. Ngayon, daming magpaparepair sa ano. Nandun, mga harvester na. At pauwi muna po tayo. At ang gagawin natin ngayon ay nagdilig ako at magagarden. Okay, magpupunla tayo doon ng mga seeds. At simulan na natin magpon dito. Yan na yung kwan natin. Sa population natin, okay na. Kahit na kung lang population natin, mahaba naman yung uhay. Kahit na 300 to 400 lang yung population natin, sa 1 meter by 1 meter kwadrado ay okay na po yun. Ang buuin natin naman doon, 120 to 150 grains per panicle para abutin yung 10 tons. Okay, kahit kung medyo mahaba kasi yung uhay ng ating palay, 8 inches mahigit. May 8 inches man dyan, konti lang. Yung pinakamaliliit na sowi na yon, 8.5, 9, 10, 11, 12 lumabas na. Yung mahaba lalo dyan sa bandang likod. Yan na yun. Kaya yung 400 to 500 productive tiller sa 1 meter by 1 meter kwadrado para sa 200 kaban, at may 100 to 120 grains na mabuo per panicle. Okay, or average ay kung sabihin na natin yung population na lang natin ngayon ay 300 to 400, ibaba natin ng 100, kaya magbubuo tayo ng 120 to 150 grains per panicle. I hope ay kakayanin natin. Ang challenge ngayon sa atin ay ito, ayaw sumikat yung araw, halos 99% na nakasapaw. Pag nagkalaman yan, napakakapal. Halos 99% na nakasapaw, except sa mga hulip natin ay bukas pa sa sapaw. Ayan o, na umaangat na lahat, nakabitak na. Yan na yung standing crop po natin. At least naman hindi naman nagpapatalo itong Jackpot 102 ng Leeds Company. Ayan, ang pumupunta dito si Sir Edwin Balahadja. Yan yung field specialist na, hindi naman nagpapatalo. Kahit drone direct seeding po ito, na drone direct seeding ng Project Atlas ng LGU Malig Isabela. At kasama dyan yung Region 2. Ang nakamonitor naman ay si Sir Elmer Mabuti. Dito, kailan lang pumunta dito, nakarang araw ata yun. Pumunta dito at tinignan na naman yung mga na drone direct seeding, hindi lang dito sa Kasili, papunta sa Victoria. Yun, ang dami nila doon sa pangalawang barangay. Okay, nagpapasalamat po tayo sa kanila dahil may programa po na ganito, kaya medyo pinagbutihin po natin, lalo dahil para makinabang naman yung ibang barangay kung just in case mag-successful, di makakaulit ng pondo at baka mabigyan pa ng mas maraming pondo. Ay napaka-inam po yan para sa ating mga farmers, lalo pamahal ng pamahal ang fuel, petroleum, ay pamahal din ang ating mga gagastusin. Sana ay hindi pababa yung presyo ng ating palay. Kung nagkasabay-sabay na, dapat pataas dahil halos wala ring halaga kung bumili tayo ng napakamamahal. Ganun na lang, sharing is caring. Happy farming. Okay, at check na rin natin dahil nagpapatubig tayo, naka-maintain tayo sa patubig, ay kailangan ma-check yung ma-check natin yung kung may nabitak, dahil kung diretso babad dyan ay lalambot yung lupa po natin. Ayan ito na yung 102 natin na direct seeding. Makikita nyo naman yung standing crop kung gaano kakapal po yan. Okay, sa pamamaraan po natin na may tamang sapat na protocol ng Agritipid PH team. Actually, ayan, tignan nyo na kung bibilangin natin ito, kung ilan yung population ng 1 meter kwadrado, ay kung yung binilang natin doon noon, pangalawang pinitak na hindi ganun kakapal, ay umabot na ng 530. Malamang dito banda ay aabot ng 600. Okay, 550 to 600.
O, pagpalagay na lang natin na ang mabubuo natin doon ay sa 400 to 500 population kasi yan, panicle productive tiller, ay kailangan nyo lang sa direct seeding sa 1 meter kudrado ay kailangan nyo lang bumuo ng, ulitin natin, 100 to 120 grains per panicle. So ibig sabihin kung yung population natin ay 550 to 600, ibig sabihin bubuo na lang tayo dun na mas mababa sa 100 grains per panicle. At makikita naman natin yung mga panicle ay lagpas 8 inches or isang dangkal. So kung ganyan yung population po natin ay hindi malayong maabot natin yung sa computation po yun na 10 tons, ay hindi malayong lalagpasan natin yung 10 tons kung talagang pagbigyan tayo ngayon sa flowering stage. Yan, kalakasan po yan, flowering stage po tayo. Ito ang lakas ng tubig, kaya titignan natin. Ito yung nakahiwalay, ito na lang yung hindi na naihuli pa rin. Ito halos sapaw na, and 99% nakasapaw na po tayo. Yung mga naiuhulip na lang yung mauhuli ng 2 to 3 days. Okay, ibig sabihin nasa heading stage na tayo, 99%, at sana ay mapagbigyan tayo ngayon ay marami tayong maliligas, halos 50% na. Kung nag-open yan, open and closing of spikelets, spikelets, kung ano man yung basa ninyo, English man or Tagalog na basa, ay marami tayong maliligas, halos 50% na. Tapos magbibilang na lang tayo po dyan ng 1 to 5 days ay papasok na po tayo sa milking stage. Yan na yung time na kung mayroon pa kayong kakulangan or gusto nyo dagdagan yung ng sustansya, or gusto nyo mabuo yung batok, dahil yun nga doon tayo nagkukulang sa batok, 30% yan ay nahirapan tayong buuin, ay kailangan may support tayo na on the spot papasukin sa stomata para makuha yung mabuo natin yung batok. Anong foliar po yun? Kailangan natin ng high potassium. Okay, kung nagkukulang man dun sa mahinang mag-hold ng sustansya yung lupa po natin. Tapos kailangan yan K, okay, high potassium, mayroon yan, organic man or synthetic foliar. At para gumanda yung kalidad ng kwan natin, boron at zinc, kailangan mayroon din kayo, at mayroon din yung nitrogen na konti. Okay, sa flowering, yung P na lang po yan sa phosphorus. Pansinin nyo yung standing crop natin. Kakat muna natin at magpipicture po tayo at iaayos po natin ito. Tignan natin yung patubig dun, ay aawatin na natin yung patubig, ibababa natin konti kasi masyadong malakas, lalo't meron pa yung galing dito. Okay, sharing is caring. Tutuloy natin mamaya doon, tapos pupunta tayo doon, papakita ko yun nandun. Cut. Okay, ito yung standing crop natin dito sa nakahiwalay. Yan, binabaan ko dahil naayos ko yan, no. Halos nakasapaw na, yung hulip na lang, yung hindi. Marami tayong hinulipan dito, kinain ng daga. Ito yung pilapil banda. Cut. Okay, ito po yung dating punlaan natin. Unang po nagpunlaan po, nasa gitna. Noon pa 2015. Pansinin nyo yung standing crop, ganun pa rin. Yung planting height po natin dito. At tignan nyo yung wala pa tayong sign ng whitehead. Nakapakapal yan na uhay. Umabot na tayo sa hanggang dibdib or malapit na sa 118 cm. Okay? Yan, no, lumutang na ang daming uhay dahil nga direct seeding to, drone direct seeding, pati dito sa nakahiwalay, binabagsak, sobrang tubig, ayan, no, bumabagsak, automatic dun sa dulo din ay umaapaw na, kaya awatin natin itong nandito, medyo i-control na natin itong patubig. Okay, pero kailangan natin maraming tubig, pero yung losses natin sa sayang yung K na sumasama sa tubig.
Okay, kaya kon natin, just in case kasi dito ay lubugin, talagang pababa itong mga sakahan dito. Kaya nagsusupport pa rin tayo ng foliar, hindi mawawala yung foliar. Kung ang mga location ninyo ay kung ang location na sakahan ninyo ay nakapalibot yung kanal, daanan ng patubig. Ang standing ram natin dito sa direct seeding mas makapal pa dun sa LP 2096 noong nakaraang dry season 2025. Okay? Kung yung mabuo natin, yung target natin na mabuo kahit 100 to 120 lang, kung sa 200 kaban ay kakayanin po natin yan. Okay? Cut po ulit at punta yung YouTube channel natin, AgriTipid Page, andyan lahat yung protocol, umaapaw o lahat. At magpipicture po ulit tayo. Pala yung mga pilapil ko dito, malinis, nalinisan ko na yan. NK yung katabi natin sa pamangkin ko. Yan yung drone direct seeding ng LGU di Malig Isabela, Project Atlas. Ang nagpapasalamat tayo kay Sir Elmer Mabuti. Siya yung naka-assign dito ng Department of Agriculture para i-monitor itong mga drone direct seeding ng Project Atlas ng Region 2. Okay? At nagpapasalamat din tayo ulit sa lahat ng taga LGU at di Malig dahil mayroon ganito na programa na libre lahat, land prep lang yung tanging ginastos po natin. Okay? Ito na yung hinabol natin noon na sinabi ko sa inyo na kulang yung bungkal. Tignan nyo ito yung na before and after natin ay nakahabol na. Ang tangkad na, pansinin nyo yung tangkad nya, malinis. Ako na naglinis dyan. Ayaw ko yung pilapil na madumi. Okay, pagkaani natin kailangan malinis pa rin yung pilapil para hindi pupunta dito sa sakahan po natin. Yung mga pilapil natin may naitanim na palay. Pilapil yan, tinamnang ko na. Halos wala nang kanyan. Kung dito wala nang damo yan, yung pakuros nya na itinambak ko na yung mismong palay. Okay, nandito na tayo sa 1, 2, 3, katlo na pinitak mula dun sa piggery. Tignan nyo paano natin in-improve itong sakahan natin dahil sa manure, pig manure, yung pinang-i-improve po natin dyan noon na dati ay acidic, sobrang acidic, kalawangin. Noong unang sinakop po natin ito, talagang sobrang tigas. Okay, cut muna ulit. Ito, nandito tayo ngayon yung before and after, yung pinahabulan natin ng sulfate. Ito isa. Ayan, umaapaw na rin ito, kaya awatin natin yung pinapasok natin doon. Tapos ito yung dalawa. Dito tayo yung inispirahan natin ng Bertaco, ng daming stem borer. Pansinin nyo, naiikot tayo papunta doon na lang, or dito na lang. Pansinin nyo kung may whitehead, dito na tayo dadaan. Siguro, ay hindi na. Hirapan po tayo dyan. Tingin kayo ng whitehead. Kung mayroon tayo makita, kung wala kayong makitang whitehead po dyan na damage ng stem borer, uod dun sa puno, bandang halos half feet to 1 feet. Kung nasaan yung bubutas dyan, sisira ng panicle. Tignan nyo yung timing natin. Punta nyo YouTube channel natin, AgriTipid PH, na-share na natin lahat dyan. Yun talagang timing na hindi tayo gumagamit ng systemic o yellow level dun sa vegetative stage or active tillering stage na hindi naman po nararapat pa. Dahil mapapatay lang natin yung mga beneficial or friendly insect dyan. Dahilan na nag-hybrid kayo ay automatic yan na mabango sa palay. Kung gumamit kayo sa early stage, hindi kayo nag-IPM, Integrated Pest Management, ay mapatay nyo yung mga beneficial insect, kaibigang insekto na siyang uubos sa itlog
ng mga mapanirang insekto dyan sa base gaya ng BPH, ay kaya kayo nadadamage ng BPH or yung tinatawag ninyong ulmog. Dahil sa early stage ay bumomba na kayo ng bumomba ng yellow level, kalalakas na systemic insecticide, napatay nyo yung mga kaibigang insekto po natin na siyang uubos sa population niya sa mga itlog. Kaya ganun na lang na hindi nyo na makontrol, nag-hybrid kayo, automatic yan na masarap, mabango sa panglasa ng mga insekto ay hindi nyo makontrol dahil hindi nyo pinapatupad yung IPM or Integrated Pest Management. Okay? Na dapat ninyong matutunan. Sa early stage hindi nakakabawas ng ani. Yung sa tillering stage, yung hindi nyo pagbomba ng systemic or madadagdagan lang yung gastos ninyo dahil meron man na patay, dead heart, meron mga dead heart dyan na pa isa-isa, ay papalitan po yan ng sowi. Anong kalakasan na mag-sowi? Tignan nyo halos ngayong araw ay nauna dito, yung mga nauna-on ay payuko na. Hope ay nung 2 days tayo na binabayo ng hangin ay wala pang masyadong damage. Okay? Kita nyo yung mga uhay. Cut natin at magbibidеos po tayo. Sharing is caring. Good morning mga ka-farmers, ka-agriculture pit teams. At heto, kadarating natin dun sa Quezon. At tinignan natin yung sitwasyon doon at nabigla tayo. Maburol kasi doon, dito banda, mas mataas na bahagi kasi doon. Tinamaan yung mga palay na pala doon ng blight dahil sa lakas ng hangin, nasugatan. Yung tapos nagkaroon ng high humidity, biglang low temperature, may lamig. Mabilis kumalat yung blight. Okay, kailangan natin pupunta tayo mamaya sa market, bibili ng copper hydroxide or Kocide. Kocide yung kukunan na lang na kailangan natin gamutin para hindi kakalat dun sa hybrid. Ang tinamaan ay yung RC for auto, automatic kasi yon. No, may seedborne disease kasi yon. RC for auto, madaling kapitan yung RC for auto dahil hindi ganun kaganda yung seeds. At yan, ang isang pakay natin, kumuha tayo ng macro at micronutrients with amino acid without fulvic at humic acid na yun dahil mamamantsahan. Tanggalin nyo yung humus, huwag kayong gumamit ng humus kung lumabas na yung uhay ng inyong palay para hindi mamantsahan. Okay, para hindi yung quality ng seeds ay mangingitim, mamantsahan, ay babaratin yung kanyo. May dahilan sila na para baratin, magbubuo naman pero mamamantsahan. Okay, yun yung iwasan nyo. Pansinin nyo dito, wala tayong damage ng kahit na 2 days tayo na ang lakas ng hangin ay hindi ganun na matibay yung jackpot 102 po natin. Yung jackpot doon ay hindi pa naman tinamaan, mag-uumpisa lang dahil mayroon ng source ng fungus, blight, bacteria doon sa RC4 auto. Tinamaan yung RC4 auto, lalot na sa lowland masyado, babad, matas yung N, tinamaan at hindi ganun ka-quality yung seeds. Yan nagharang tayo. Actually, maaga tayo kanina na nagharang. Ayan, sasapaw na lahat yung ngayon, pati itong natin ito, mga naihulip kahaba. Nandun yung pinakakon niya, hindi pa nagpuli. Tingnan niya, halos to yan 12 feet. 12 feet. Oo, halos isang ruler 12 inches. Okay, ito nagharang tayo kanina, tinaasan natin medyo mahina. Pinakyatan natin yung dalawa ulit doon. Kailangan natin ng maraming tubig dahil nakasapaw na itong palay natin, except yung mga hulip natin. Daming uhay nito pag nagkalaman. Pansin nyo, ang ganda na ng LCC ng palay natin kahit sa umaga. Napaka
linis. Pati yung kwan, mapapansin nyo yung uhay ay ang ganda ng pagka-green. Hindi siya nabibitin. Kano kang papait? Bigat? Bukas na. Makakakuha tayo ng dayami. Ayan si bata ni manager, pumunta sila noon dyan. Yung tinuturo ko na namasyal na yung amo niya. Ibig sabihin, pag namasyal yung amo, nakarating dun sa dulo, hudyat na tinansya na niya kailan magpapaani. Ayan. Pinakyatan natin yung dalawa doon. Mamaya ipunta natin doon dahil kalakasan sa flowering din yung mga inki dyan. Na kasukura dyan. Nagkapok Quezon! Ay, Quezon? Nagpigsa da dyan, kundi dyan. Angin kalaga di burol. Blight! Aming nga bagay dyan, 5 baga. Iso nga gumataktik wa. Copper hydroxide, ag-spray no malam. Bagta na pa ready sa lang na panjay. Adyo pa nagangin-angin na ngay. Wala, pigsaan nyo lang. Okay, kakat na po natin. Sharing is caring. Ayan, sasapo na yung palay natin. Pati yung kwan ngayon. Pati yung naiuhulip yun. Hulip yun. Good afternoon. Ayan, magpiprevent tayo dun sa dito banda. Lalo yung katabi natin ay may damage na blight. Ipiprevent na natin yung jackpot 102 ay wala pang damage. Yung RC402 ang mayroong blight. Kaya napagitnaan yung jackpot 102. Kailangan na natin i-prevent itong gamutin yung RC402 sa damage ng blight. Sa sama ng panahon, yung 2 times na malakas yung hangin dahil mataas yung kwan dito, pati yung mga nasa kabila puro bacterial panasal blight, bacterial leaf streak at bacterial leaf blight. Kaya na mag-uumpisa yan sa bacterial leaf streak papunta sa bacterial leaf blight. Kaya magpe-prevention na tayo. Yan. Kering. Yung RC402, iwasan ninyo, ulitin natin kung kaya nyo gumawa ng sarili nyong seeds. Alam nyo walang sakit. Doon kayo kumuha, iruging ninyo. Kasi madugyot yung mga nabibili nating seeds na ngayon. Pag tinignan nyo yung seeds ay talaga ang madumi. Maitim-itim. Mayroong seedborne disease na dala-dala. Galing luwang. Nagaan po natin para makapag-ayos pa tayo ng pilapil bago tayo pupunta dun sa Quezon para matapos natin yung